O mga kababayan, problema din ba sa inyo yung ingay na dala ng mga motor na bora-bora? Yung mga motor mga kababayan na pinapalitan ng tambutso para lumakas ang ingay nito. Yung o para nang nagyera mga kababayan. Naririnig nyo yan sa tuwing bagong taon. Di ba buong Pilipinas ang may problema niyan dahil etong ating mga kabataan nagmo-modify na kanilang muffler o mga tambutso mga kababayan para lumakas ang ingay ng kanilang motor. Pero subalit datapwat, bagamat cool na cool yan para sa kanilang tingin mga kababayan sa mga taong ordinaryo sa kanilang kabahayan sa tuwing dumadaan itong mga bora-bora ay masakit sa kanilang tainga yan mga kababayan. Minsan tuwing hating gabi, marami ang nagigising dahil sa alingasnas ng ingay nitong bora-borang ito. Kaya ang Davao City mga kababayan bumuo ng ordinansa na i-crackdown itong mga bora-bora. Bumuo sila ng City Ordinance mga kababayan number 0334-12 na nagre-regulate sa mga modified muffler na ito na labis-labis ang ingay mga kababayan na wala namang naidudulot na mabuti sa kanilang mga kababayan, hindi naman bubilis ang kanilang takbo. Wala itong magandang maidudulot kundi istorbo, ingay at alarma lalong-lalo na sa gabi. Yan ang ginagawang aksyon ngayon sa Davao City laban sa mga bora-borang ito. Pero subalit tatapwat, etong nagpapakilalang si mga kababayan, Colonel Busita, dating kongresista ng One Rider Party List na ngayon ay parang naging vlogger na mga kababayan at naging riders right advocates daw mga kababayan. Nag-a-advocacy sa mga riders sa buong bansa na taga Maynila nagpunta talaga sa Davao City at umeksena di umano mga kababayan. Kaya binatikos ni Paulo Pulong Duterte. Abay akalain nyo, kinastigo mismo mga kababayan nitong si Busita ang CTTMO o yung Center mga kababayan ng Traffic Control Management sa Davao. At ayon dito kay Paulo Pulong Duterte, etong si Busita daw mga kababayan ay nagsisigaw-sigaw! Sabi ni Pulong mga kababayan, huwag kang magsisigaw-sigaw dito dahil ikaw lang ang bingit. At nagtataka daw si Paulo Pulong Duterte na sa laki ng Pilipinas, bakit sa Davao pa napiling umeksena nitong si Busita? Kung makasigaw daw ito sa mga city employees mga kababayan na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, ay akala mo daw inihalal ng mga Davaoenyo itong si Busita. At akala niya siya ang namumuno sa Davao. Sabi pa ni Pulong, you are not elected here. The people here in Davao chose their leader. Respect that, Busita. Sabi ni Paulo Pulong Duterte mga kababayan. For your information, mayroon kaming city ordinance dito sa Davao na 0334-12, ang Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City. Hindi ito daw basta trip lang mga kababayan ng LGU. At nag-i-exist ang city ordinance na ito to protect the public order, especially against excessive loud modified exhaust o bora-bora mga kababayan na wala namang naidudulot na mabuti kundi istorbo, ingay, alarma, lalong-lalo na sa gabi. Dagdag pa ni Pulong mga kababayan na ang Davao City values discipline. Davao City values peace and quiet. Hindi ito about sa pagpapasikat, sabi ni Pulong mga kababayan. It's about protecting the communities, especially the families, elderly, at mga batang residente na natutulog kapag gabi. Kung gusto mong mag-advocate, Busita, sabi ni Pulong Duterte mga kababayan, ay gawin mo yan sa tamang paraan. Dialogue, not drama. Policy discussion, not public spectacle. Ang nangyari kasi mga kababayan talagang dire-diretso si Busita mga kababayan pumunta sa mga CTTMO, yung mga empleyado mga kababayan, sa halip na pumunta muna sa City Hall, kausapin si mga kababayan, si Baste, na siya ang mayor doon mga kababayan ng LGU. Wala, diretso. Tapos nag-vlog mga kababayan. Naging vlogger na pala ito si Busita, no? Nag-vlog. Video-video. Tapos sabi ni Pulong, sigaw-sigaw. At kung sa tingin mo, Busita, sabi ni Pulong mga kababayan, na harmless itong bora-bora, pwede naman siguro nating subukan. Dalhin daw natin ito sa tapat ng kanyang bahay. At sabay-sabay paanda rin sa 10 oras ng gabi. Tingnan daw natin mga kababayan kung hindi ito mabwisit si Busita. Napaaandaran siya ng bora-bora habang natutulog siya. Principle is easy to defend when it's not your neighborhood that is affected. Palibasa mga kababayan, ito siguro si Busita, nakatira ito sa
sa mga gated communities, exclusive communities na hindi makakadaan itong mga bora-borang ito. Pero karamihan sa mga tao, mga kababayan, nakatira sa ordinaryong mga neighborhood na sinasalot ng mga bora-borang ito tuwing gabi. Sa mga dabawenyong motorista, sumunod kayo sa batas, sabi ni Pulong. Kung mayroon man daw sila mga kababayan kailangang amyendahan sa ordinansa, idaan ito sa proseso, hindi sa drama mga kababayan na kagaya ng ginagawa daw nitong si Busita. Ewan na natin mga kababayan, ano ba talagang, nagwala ba si Busita sa Davao? Oo nga no, bakit diretso siyang mga kababayan, parang magdrama-drama na pinuntahan ang mga empleyado, nagsisigaw-sigaw. Kung unang-una, harapin mo muna si Baste dahil that is an ordinance mga kababayan eh. Kung mayroon dapat i-fix, dapat i-point out niya doon, dapat hindi ito ganito, ganon. Hindi yung parang pinapagalitan mo na agad yung nagpapa-implement mga kababayan ng ordinansa, which is the CTTMO. Dagdag pa ni Pulong mga kababayan, the local government is open for consultation. That's how governance work, not through shouting matches. Hindi daw sa pamamagitan ng magsisigawan mga kababayan, but through legislation and public dialogue. Dagdag pa ni Pulong, criticism is welcome, but arrogance is not. Huwag kang mag-astang arrogante, lalong-lalo na pumunta ka lang dito para manggulo. Davao will always choose order over noise. Ayog, sagit-sagit! Sabi niya mga kababayan, huwag kang sisigaw-sigaw dito dahil ikaw lang ang bingi, Mr. Busita. Na yan ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Nakarating daw kasi kay Busita mga kababayan ang mga subong ng kanyang mga fellow riders ng taga Davao City dahil masyado ng istrikto. Masyado ng istrikto ang panghuhuli dito sa mga modified mufflers o bora-bora mga kababayan. Tapos talagang lumipad si Busita from Maynila to Davao para kastiguhin itong mga empleyado daw ng Davao City na nag-handle dito sa mga bora-bora ito. Ewan na natin mga kababayan kung anong gusto ni Busita na hayaan lang bora-bora. Ewan na natin ha. Bakit nagalit si Pulong? Ang problema lang siguro mga kababayan, kahit pa valid itong concern ni Busita mga kababayan, ang problema kasi siguro parang nakakabastos na diretso siyang pumunta doon sa CTTMO na nagpapa-implement lamang ng mga kababayan ordinansang ito. Sa halip na siguro dumiretso siya doon at pinagalitan yung kung sino-sino, dapat dumaan muna siya sa Davao City Council mga kababayan na siyang gumawa ng ordinansang yan, pati na kay Baste na siyang pumirma mga kababayan sa pagpasa ng ordinansa bago siya pumunta doon sa nag-i-implement. Dahil napapa-implement lang naman yun eh. Kung mayroon mang mga loopholes doon mga kababayan o mayroon dapat ayusin, tama si Pulong, idaan mo sa tama bago ka manghimasok dyan dahil ordinansa na yan eh. Ordinansa na yan. Saan ba nakatira itong si Busita mga kababayan? Mayroon bang ordinansa dyan sa kanila na antay sa bora-bora o noise nitong mga motor na ito mga kababayan? Ang tanong natin, kung mayroong ordinansa dyan sa inyo, na-i-implement ba? Baka hindi na-implement. Now doon sa Davao City mga kababayan, pinapa-implement nila yan tapos papakialaman mo. Talagang may problema. So antabayan na natin mga kababayan ha dahil mukhang haba pa ito eh. Bukang sasagot pa si Busita dito mga kababayan. Ewan lang natin. Ewan lang natin kung gaganti ba siya kay Paulo Pulong Duterte dito sa kanilang parang na mga kababayan. Awayan. O baka naman biglang kakambyo itong si Busita sa kanyang ginawa. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.